Welcome to Shift and Stir. My name is Alpine. I'm Joey. And we are now in our season finale. Season finale. Season finale, kalain mo yun. Season 2. Episode 5. Yes. Season finale. What is our topic? The exit strategy. Planning your way out as an overseas worker in Qatar. Oo. In Qatar to. Tayo yun. Alam mo, ang tawag dito, ang daming, sana marami tayong ma-share ngayon sa episode na to. Kasi ayoko yung, especially mga kabayan natin, uuwi. Tapos, wala silang, hindi ko naman sinasabing, anong tawag doon? Downfall. Ay, hindi downfall. Fallback. Sorry naman. Yung fallback natin, kapag nandun ka na, ayun, dun mo na marirealize, downfall ko na to. Kasi wala kang fallback eh. Hindi mo na alam kung saan ka magsisimula, magbabago na yung lifestyle mo, nasanay ka sa meron, tapos ngayon medyo kumonti na, tapos tumagal ka ng 1 year, 2 years sa Pilipinas, nawalan na ng income. Ano nang gagawin natin ngayon? Lugmok ka na. Hirap kasi kapag tuloy-tuloy ka nagtrabaho, no? Hinahanap-hanap ng katawan mo. Our goal for today is to define the plan. Are we staying here? Are we going back home? O baka naman, are we seeking another opportunity sa ibang? In different countries. Oo. Para may dual citizenship. Oo. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon. Gulo-gulo kasi sa Pilipinas. Ang gulo ng Pinas. Ba yan? Senado pala. Anyway. Di ba nakaka-disappoint po na ang dami namang matalinong botante. Pero kapag lumabas yung resulta, mas over-empower kasi sila ng mga medyo syunga-syungang botante. Hindi ko naman ang right term, syunga-syunga na. Hindi naman syunga-syunga. Minsan alam mo, they are also uneducated na lang. Aside pa doon, they are also like victims of the circumstances. No? Yung minsan dahil hindi sila nakapag-aral, kung ano na lang ang ibulong sa kanila, yun na yun. Tapos minsan hindi sila makapag-analyze ng maayos. At saka minsan, alam mo, ito yung talaga, alam mo, wala naman ako sinasabing masama po ang debt of gratitude ba yun? Oo, utang na loob. Oo. Hindi naman masama yun. Pero tayong mga Pilipino, practice na praktisado natin yan, no? Praktisado natin ang utang na loob. Okay, lumapit ka sa isang mayor, lumapit ka sa isang congressman, lumapit ka sa isang senador, tapos tinulungan ka financially. Guys, wake up. It's not coming from their pocket. Galing po sa atin yan. Tax po natin yan. Yung mga itinutulong nila sa atin, tax natin yan, karapatan natin yan. Huwag tayong sobra-sobra ang pagtanaw ng utang na loob natin sa mga politiko na nakatulong sa atin minsan. Nagiging idol na mismo. Minsan. O kaya, alam mo yun, pag natulungan ka, syempre isipin mo na natulungan niya ako once. Pero, look at the vast, no? Yung majority. Ikakabuti ba ng bansa kung siya yung nakaupo? 3 years yan, 6 years yan. Ikakabuti ba ng barangay nyo kung siya yung nakaupo? Ikakabuti ba yan ng city nyo or ng town ninyo kung siya yung mayor? So, alam mo, no comment disappointed ka na naman. Non-partisan. Remember, so in here, gusto kong itanong sa'yo, meron ka bang exit strategy? Wala. At this moment? Wala akong exit strategy. Ang saya ng life niya. Kwento mo. Ang masaya life ko? Talaga? Oo, syempre. Kasi wala akong exit strategy, ganon? Yes, alam mo ba, sabi ko sa'yo, where you are or where planted, tapos nagtatrive ka, iisipin mo ba yung exit strategy? At that point, hindi. Kasi masaya ka doon. Nag-grow ka, nag-thrive ka, nagiging successful ka. Hindi ko iisipin na alis ako doon. Okay. Pero, medyo delikado din yan, kapag, alam mo yung comfort zone, kapag sobra ng komportable, kailangan mag-isip ka rin ng something na greener pasture mo, gano'n. Oo. Alam mo, late na ako dyan sa ganyan. Yung, nag-abroad ako, late din. Ilang taon ka ba nag-abroad? 26. Pareho lang tayo. 26. So, late na din ako. Oo, kasi alam mo, yung iba, pagka-graduate nila, 1 year, 2 years, lumipad na. Ay, oo, madalas. Tapos, makikita mo talaga na, nauna na sila sa'yo, no? Tapos, kapag na-realize mo na kaya talaga, i-influence talaga kita. Ano?
From education to employment to entrepreneurship. Yung tea time ko nga, wala pa eh. So, talagang, Saka Jollibee. feeling ko late na tayo doon. Di ba minsan, ang sarap din mangarap na masasabi mo, at this age, I got my first million. Ayun. At this age, I got my third million. Tapos after 2 years, I got my 10th million. May mga ganun silang no? So, minamanifest natin yan. Kailan kaya natin makuha yung first million Bukas natin? na lang. Late na kasi. I'm 36, you're 35, right? Ay, ilan Uy, ka ba? 36 na ako. 36 ka na rin ba? Magkaedad tayo. Magkaedad tayo. So, iniisip namin kailan namin makukuha yung first million namin. Baka guys, mga ka-ship and stir, kayong magbigay ng first million namin. Give me my money. Like, subscribe, at and saka, share. Mag-stream din po kayo sa Spotify. Oo nga, ba yan? Moving na tayo. So, wala siyang exit strategy, pero may mga kaibigan ka na. Yung mga kaibigan ako, like, naalala ko si Josh. Hindi naman yata siya nakasubscribe. Anyway. Ay, Josh, mag-subscribe ka na. Kasi nag-post siya sa Instagram na may PR na siya sa Australia. Wow. Tapos, nag-congratulate ako sa kanya sa Instagram. Uy, congratulations, ganyan. Tapos, medyo nakaka-touch lang yung sinabi niya na, thank you, Jojo. Exclamation, tapos heart. Tapos sabi ko, wala naman akong ginawa. Kung nasan ka man ganyan. Tapos, medyo nakaka-touch lang yung sinabi niya kasi sabi niya, hindi kasi ikaw yung isa sa mga tao na naniwala sa akin, ganyan. Mm-hmm. So, yung moral support pala back like 6 years ago nandoon. Oo naman. Yun nga yung sinasabi ko. Doon papasok kung gaano ka-supportive na kaibigan ka. At saka kung minsan yung little kindness, tumatatak sa mga tao yun. Oo, no? Simpleng advice, simpleng one time, nagugutom siya, napakain mo siya. One day, malungkot siya, nakinig ka sa problema niya. Dala-dala pala nila yun. So, nakita mo yung friend mo. Oo. Tingin mo, parang, ay, wala lang, etchoserang palakaka lang sa buhay niya. Nanggugulo lang sa buhay. Pero, look at, di ba, kung paano niya tinanaw na, you know what, you are one of the first na maniwala sa akin. Galing, no? So, nandun na yun, life will humble you palagi. Either bumagsak ka, may tumulong sa'yo. Depende sa tao ha. Yung tumulong sa'yo, babalikan at babalikan mo. Oo, di ba? Tapos, tingnan mo, hindi pala nila ako nakalimutan. Sana madaming ganung tao, hindi lang yung user. Inshallah. The trap of just one more year. Ay, naging biktima ako nito. So, when we started going overseas, working overseas, napakalinaw ng goal natin to save money, support your family, build something back home. Then something happens. 1 year becomes 2 to 5. Ganyan ako. Sabi ko sa noon, mga lang ako dito, 2 years lang ako. Uy, pareho tayo. Tapos 10 years. Nandito pa rin. Which is not a bad thing, ha? Sabi ko nung una, tatapusin, kasi di ba, sabi ko sa'yo, hindi maganda yung naging experience ko sa first job ko. Hindi ko natapos yung contract ko. Yung malditang Oo. Yun. Serang palaka talaga yun. Palaka. Ang tawag dito? Palaka. Sabi mo. Rivet. Ay nako, talaga wala na naman pupuntahan ng usapang ito mga ka-ship and stir. Masaya lang tayo. Good vibes. Alam mo yun, sabi ko, okay, dahil nag-fail ako sa unang job ko, hindi ko natapos yung contract. One more contract. Dun sa trabaho kong yun, more than 3 years ako. Okay. Then, lumipat ako sa Icon. Halos 8 years ako sa Icon. Tapos ngayon, inshallah, magtagal din tong ginagawa natin ito. Oo, yan. Tapos, titignan mo, magto 12 years na. Isang dekada na, Jo. Nandito pa rin tayo. At alam nyo po, di ba hindi ka aalis? Masaya ka dito, di ba? For now. Masaya din naman ako. Alam mo, it's a mixture of kahit naman saan ka magpunta, ups and downs yan. Pero ang pinakamaganda, isa lang. At the end of the day, isa lang sasabihin ko, napakabuti ni Qatar sa akin. Lagi mo nga sinasabi yan. Kahit before sinabi mo yan. Napakabuti ni Qatar. Alam mo yon, kapag wala na akong pera, di ko alam kung saan siya nanggagaling. May papasok na gig. Halimbawa, may sahod ka. Yes, okay, good. Tuloy-tuloy yung sahod mo. Minsan may iniisip akong gawin, may papadalhan ako, may tutulungan ako. Dumarating. Yung pera. Minsan tatawag, may isa na lang tatawag, hello, pwede po kayong mag-host mamayang gabi? Ay, sige, saan ba yan? Go, no?
Oo. Always on the go kasi itong si Ate Arce. Tapos, ay, di ba, may kailangan akong tulungang kaibigan eh. Ito na pala yung pantulong ko. Ganun. Bait mo Meron naman. naman, kailangan pala ng ensure ng tatay ko. Ito na yung ganyan. Pang-ensure Oo, ni Papa. kailangan palang pangkain ng anak ko. Kaya. Kasi laging kumakain eh. So, alam mo yon, simple things darating siya. Minsan nga may magme-message sa akin, thesis, naman ako dati, nag-aayos naman ako ng mga thesis sa Pilipinas. Pag may message sila, ate, pwede bang paayos ng thesis ko? Dito nagkaka-editing ka? Uy, malaki kita doon. Oo, may bayad din yun. Bayad yun. Alam mo naman ako, mukhang pera din. Lahat gagawin ko, guys. So, ngayon, it feels stable. Ito yung masakit para sa atin. It feels stable, but always also, remember, temporary lang lahat. Nothing. Walang forever. Doon ako pumapasok na, ano kaya ang buhay ko kung nagstay ako sa Pampanga State University? Diba baka ikaw na yung dean doon. Baka professor na ako. Yung mga professor 1, professor 2, ganun. Pero may ibang fulfillment kapag teacher ka. Oo naman. And the way you shape and change the lives of the students, minsan akala mo, akala nyo po seryoso po akong tao, pero joker ako sa classroom. Talaga? Because I would like... Hindi pa pala ako nakatin ng isang Oo. It's important for me. Ang laking naitulong sa akin ng Bosch UK when I started heading that awarding body, yung accreditation na yon, yung qualification na Bosch. Alam mo, it taught me a lot of how to transfer the learning. Okay. Mahalaga yon as a teacher. So, paano siya? Magbigay ka nga ng example, ang daming matalinong teachers, di ba? Ang daming matatalinong professors. Pero, ang hirap i-transfer yung knowledge nila sa mga estudyante. Matalino ang teacher, medyo minsan pasyunga yung mga estudyante. Okay. Di ba? Bakit kaya ganun? So, ngayon, ang gagawin mo, maraming training yan, maraming seminar yan, in years, hindi pala dapat ikaw yung nagsashine sa classroom. Ang dapat nagsashine yung students. Paano? Through the results of the formative assessment and the summative assessment. Yung exam, assignment, project, the way they, communicate at engage, sa ating discussion. Ngayon, kapag minomonopolize mo na lahat, ikaw gusto mo, pinakamatalino ka kasi ako yung teacher. Gusto ko yung mga estudyanteng nagcha-challenge sa akin. Tapos hindi ko alam yung sagot. Ano sasabihin mo? Kasi yun ang assignment mo. Ngayon, doon ko ipapasok yung, you see, it's not because I am the one leading the classroom. I know everything. Papasukan mo ng values sa buhay yan. Hindi lahat ng tingin yung matalino, alam lahat ang ginagawa sa buhay. Okay. Minsan, even if you are a student, you're just starting, may edge ka over doon sa senior kasi may alam ka na hindi ko alam. At may alam ako na hindi nyo rin alam. So, makikita mo nun, anong papasok? Collaboration. Ang education po ay hindi lamang minomonopolize ng teacher sa loob ng classroom. Kailangan matuhan tayo ng ideas. Yun, gusto ko kapag mukhang engot-engot ako sa classroom. Ganon. Galing naman yun. Tapos, tumayo ka nga. Can you please discuss and explain? Doon ko na naipapasa yung number 1, matalino din sila. Pero ang pinakamahalaga doon, self-confidence. Pag yun ang naipasa mo sa estudyante mo, 50% ng resolved na, ng problema mo sa classroom. Yung galing naman. Pero syempre, yung guidance na kay teacher pa rin. Of course. So, here, meron ka bang picture nung nagsa-start ka sa Qatar? Meron yata sa Facebook. Meron akong papakita sa'yo. May picture ka? Gabi, prepare talaga to. Teacher talaga. Teacher talaga. Ito ay, sinend sa akin nung kaibigan ko. Shout out, King Christian King Fernando. Or King Christian. Fernando yung apelido niya. Yes. Kasama ko siyang nagwo-work sa Dabsu. Pampanga State University na pala ngayon. Pinalitan nila, Laking ang issue na pinalitan niya. Ito po yung itsura ko. Naka-heels ka pa ba niyan? Oo. Ito yung itsura ko. Birthday mo ba? Hindi, pa-send off na yata nila sa akin. Paalis na ako ng 12 years ago. 12 years ago. 12 years na. Ayan po ang itsura natin nung panahon model, yan. Wala pa akong Di ba makain. nag-model ka noon, nung U days? Hindi, yun, Mr. and Miss You. Oo, Mr. and Miss You. Bongga. Ayan Thea. po, si Thea na maliit na pumayat. Going back. Thea, no? Going back, nung umalis ka, malayo na ba yung itsura mo? Wag na sa wag na sa pera, wag na sa pananamit. Yung itsura natin. Payat pa ako noon.
Payat ka. Mas payat Mas pa payat ako. ka. Mukha tayong kawawa nun, no? Mukhang Anong kinakain? dugyutin. Oo, sa totoo lang. Tingnan mo naman yung itsura ko. So, in an exit strategy really means, sabi niya, it does not mean quitting tomorrow. It means defining the conditions that allow you to live with confidence. Ayan, pag-usapan natin yan, Jo. Hindi porke sinabing exit strategy, again, papasok na naman out of emotion, bigla ka na lang naging senti, gusto mo nang umuwi, ayaw mo na dito, pagod ka na, 12 years ka na nagpapakahirap, uwi na ako. Bye-bye, Qatar. Oo, hindi po siya ganun na kung minsan ang daming OFW na moms and dads, no? Malapit na ang Father's Day. Talaga kailan? June yan. Alam ko second Sunday ng June. Okay. Kapag May, second Sunday, mami naman yun. No. Alam nyo, sa mga anak ng OFWs, huwag kayong magalit sa amin, ha? But, Kaya huwag ka magalit sa nanay mo. we're talking about reality here. Minsan, yung mga mother, father ninyo, hindi sila makauwi. Kasi, una sa lahat, wala pa silang exit strategy. Baka kala nyo, ay, ang sarap ng buhay nyo dyan sa ibang bansa, sa US, sa UK, sa Qatar, sa Middle East, kung nasaan man. Hindi. Sasabihin namin sa inyo, ang buhay na masarap ay nasa Pilipinas. Yun ay... Okay, napatawa mo ako doon. Kita mo yung tawa ko, haba. Ano ba yan? Seryoso ako. Sorry, ano ka ba? Nawala na tuloy ako. Ulit. Nakalimutan ko nga alam no, Yung exit short term strategy. ako, di ba? Ano ba yan? Ayun na nga po. Yung mga magulang ninyo na hindi nakaka-uwi yearly or may special occasion, magdidibo kayo, na-awardan kayo, wala yung mga parents ninyo. Kasi padala sila ng padala eh. So, mas iniisip nila yung isusustain nila yung family nyo, yung pag-aaral ninyo, yung mga grocery ninyo, babayarin ninyo sa kuryente, ang mahal ng kuryente ngayon. 8 pa naman sa Pinas. Buisit, 7,000 ang kuryente namin. Init, Tapos, sinasabi ko lang dito, Jo, kapag walang exit strategy yung mga parents natin, nagsasuffer yung family. First thing na nagsasuffer dyan, yung relationship ng mga anak at mga magulang. I saw one vlog na pinag-usapan nila, very successful sila sa restaurant sa UAE, sa Dubai to be exact, mag-asawa sila. Pero yung mga anak nila, nararamdaman nila, they were left behind by the parents. Kasi wala sila there. Lumayo na yung loob ng mga anak sa kanila. So, please, wag niyong gagawin sa amin yon. Mahal na mahal namin kayong mga anak namin kahit na nasa ibang bansa kami. We need to understand kung ano yung sitwasyon. Minsan, iniisip nila kahit matanda na sila, may sakit na sila, nagsistay pa rin sila sa overseas kasi wala silang choice. Wala pa silang mapapakain sa inyo kapag umuwi sila, wala pa kayong business, yung bahay nyo hindi pa tapos, nag-aaral pa kayong magkakapatid. So, you need to understand sometimes, hindi lang siya madaling mag-book ng ticket, sinasabi ko sa inyo, at umuwi, mag-surrender sa trabaho. Pero kapag walang solid plan, mahirap. Parang domino effect, no? Oo. Pag bumagsak ang magulang ninyo, babagsak lahat na lahat. Yung foundation ng family niyo babagsak kasi magsusumbatan kayo, Joe. Oo. Pag wala ng pera, doon mo marirealize. Doon malalaman yung ugali ng sorry to say, pero ganun talaga nangyayari. Masakit yun. So, these are the 3 questions we need to answer. When to leave? Kailan tayo aalis dito? Bukas na lang, late na kasi. May plano ka ba? Wala pa naman. Pero in the next 10 years, nakikita mo ang sarili mo sa Qatar? Next 10 years, I don't think so. Oh. Tanungin mo ako. Ikaw Parang, oo. Nandito ka pa rin. Kung ganito pa rin ang flow ng business, lahat, nandito pa rin ako. So, ang magdi-decide lang sa unless may better opportunity. Oh, yes, of course. Pero gusto ko yung opportunity kasing safe din ng Qatar. Oo. Saka nandun na si Thea. Oo, tsaka nandun na si Thea. At may ano na, ang tawag doon? Yung citizenship na. Citizenship, diba? Next one. What will I go back to kung sakaling uuwi tayo ng Pilipinas? Meron na ba, ikaw? May uuwian ka? Si mama lang, sa kapatid ko. How sa about mga business? aso. Wala pa ang business. Source of income, ako din wala pa Wala pa. Emergency fund lang. So, Jo, ngayon bibigyan Hindi natin tayo. ng
sana magtuloy-tuloy itong ginagawa nating podcast. And by next year, dapat pareho na tayo. Instead of New Year's resolution, abangan niyo po yan, guys. Instead of New Year's resolution, ang ilalagay po namin ay business plan. Business plan. In the Philippines. Ano man ang mangyari, umuwi tayo, may family ka, nandiyan si mama mo, nandiyan si kapatid mo, meron din naman akong pamilya sa Pilipinas. Ano man ang mangyari, mapauwi man tayo, due to war, due to uncertain. Hindi naman tayo sigurado kung anong mangyayari. Gusto ko by 2027, may fallback tayo na business sa Pilipinas. May, June, July, August, September, October. May 7 months pa tayo. And I am just talking about business plan. Hindi pa yung perang hindi pa ba? natin. Oo. Excited pa naman ako. Kung kaya mo na, i-go na natin yan, tutulungan kita. No, I want... Gusto ko talaga ng Zago. Ewan ko. Wala nang Zago. Wala nang Zago? Oo, narinig ko. Wala nang Zago dun sa may Holy Angel. Parang wala na rin naman sa... As in lahat? Wala nang Zago? Wala na rin naman sa Sindalan. Ay, hindi ko alam, i-check natin yan. Zago, Zago, meron pa ba? If in case... Sige, wala na lang Zago. In case we need to start small, hindi siya kailangang malaking business. Ang mahalaga, may umiikot ng pera sa Pilipinas. And that umiikot na pera, ilalagay natin yung profit sa bangko. Hanggang sa lumago na yon at makapagbukas na tayo ng isang full-blown na business. Okay. Are you in? Oy, go. Go ako sige, dyan. January yan Sige, yan ang topic natin. Sige. Sige, next one. How will I sustain my lifestyle? Buti na lang, wala akong masyadong Ako, alam mo, nung kinakatakot ko, yung anak ko. Bakit? Yung pagkain, Teya? Kasi si Teya, ano siya? Teya, ikaw talaga naman, oo. Parang hindi naman siya malakas kumain. Yung kung ano kasi nakikita niya sa TikTok, sa YouTube. Na-influensyan siya. Na-influensyan siya. Kaya nga, binabawalan siya mag-screen time kasi kung ano-anong nakikita. Teya, okay na maganda. Manood ka na lang ng vlog namin. Oo nga, sabi ko, paulit-ulit na lang pinapanood ko. Konti pa lang yung video niyo, sabi niya. So, here, how to sustain the lifestyle. Mahirap i-sustain, Jo, kasi aminin mo, magaan ang buhay dito. Mura ang transpo, mura ang gas. Tapos sa Pinas kasi mahal lahat Mahal ang gas, pagkain. Uy, alam mo yung pagkain nga dito, sa grocery, mas mura minsan dito. Kesa doon sa atin. Diba? Matatandaan mo, yung sili, umabot ng 400 per kilo. Sa Pinas? Oo. Diba? Grabe, so, dito ang mumura lang. Yung sibuyas, ang mura lang. Diba? So, next one. The pillars of strong exit plan. Sa'yo na yan. Practicality. Financial stability. Yes. May isa-share ako dito sa income replacement, like job, small business, rental, or passive income, online work. Nalala ko si Ate Lenny kasi, di ba, yung exit strategy niya is pumunta siya ng Poland. So, that was 4 years ago yata, or 5 years ago. Talaga ba? Matagal na wala siya dito? Matagal na siyang wala dito. Tagal ko lang din nakita si Bakala. Hindi nga kita nakita eh. Hindi mo nakita. May vlog nga kami dati. Pero 5 minutes lang yata. And then 12 minutes yata. Anyway, sabi niya kasi, ayaw na daw niya ng mga lokal, mga Arabo daw, ayaw na niya mga Arabo. Gusto naman yun ng ibang environment naman daw. Iba talaga si Ate Lenny. Yun yung main reason kung ayaw na niya sa kasi dati, before siya nag-Qatar, nag-Saudi siya. So, medyo matagal na siya sa Middle East, sa mga 10 years yata. Matanda na ba si Ate Lenny? Matanda na yun. Matanda na yun. Mukha lang talaga siyang bata, no? Kamukha niya si Miriam nung medyo bata-bata. Miriam sa defensor. Nakikita ko nga. Yun. Matanda na pala yun. Matanda na yun. Sabihin, baka magalit siya. Tapos, yun, nag-apply siya sa isang local agency. Dito lang sa Qatar. Tapos, yun nga yung, during like 5 years back, madami talaga nagpa-process ng mga papuntang Poland. Ngayon nga, puro Croatia, di ba? Spain, Portugal. Oo, di ba? Ganyan sila ngayon. Kaya yun, medyo okay naman yung work niya doon. Nagsasend nga siya ng mga videos, saka mga photos, iba talaga yung scenery. Like yung mga puno-puno, maganda tapos yung doon. mga house, maganda. Oo. Ang pangarap ko nga, Prague eh. Prague, diba? Praha. Punta tayo doon. Inshallah. Next month na lang. Next year. Next year. Pag nabuksan na yung business, tapos may na-profit na. Baka sabihin nila, mag-broadcast. So, meron siyang, yung exit plan niya kasama ng paghahanap ng panibagong work. Pero sa Poland. Sa Poland. Pa-UK na, pa Europe na si Europe na lang si Bakla kasi trend na lang. How
about, ito na, lifestyle adjustment? Ayan yung kinakatakot kong sinasabi ko sa'yo. Ang laki ng magiging bago kapag Oo, umuwi back ka. to zero ka, di ba? Kaya iniisip ko din yan kung pupunta ba ako ng ibang bansa, back to zero talaga ako. From bahay to sasakyan, pagkano yung padala. Friends pa. Support system. Diba? Hirap. Pero madami sa mga kababayan natin na pumupunta ng Canada, Australia, like for student visa. Tapos, gusto ko ayoko ng student visa. Gusto ko na kailangan ko ng PR na mismo. PR na mismo. Pero usually kasi yung mga PR, like dapat nasa medical field ka. Ipa-prioritize secret ako. ka. Ano? Sasabihin ko sa'yo, pag ready ka nang umalis ng Qatar, Sige, ready na meron ako. akong alam na, meron akong alam na nagpo-process ng PR direct. Tapos kapag nakita Di ba yung scam? Hindi siya scam. Hindi Napuntahan ko nga, Okay, diba? sige. Tapos, Sabihin mo sa tsaka, marami silang success story na nandoon na, ang kinagandahan, meron kasing kukuha sila ng PR para sa'yo, tapos wala kang work. Okay. Ikaw na yung maghahanap ng work doon. Ay, ayoko nga Ay, hirap naman nun. Gusto ko may PR ako, tapos may work na akong lalandingan doon. Oo. Hindi ako pwedeng mabakante. Alam mo naman ako. Ang hirap, diba? Oo. Ang babaeng walang pahinga. Next one tayo. Common mistakes to avoid. Over-supporting without saving. Bibigay ko sa'yo yan. Ayok mag-comment dyan. Over-supporting without saving. Yung bigay ka lang ng bigay tapos wala ka na save for yourself. Wag ganon. Dapat lagi kang magtira. Love yourself. Love yourself. Magtira ka para sa sarili mo. Dapat may emergency fund ka rin for yourself. Hindi lang puro bigay. Kasi, kayod kabayo ka nga. Tapos, puro ka bigay. Hindi naman tama yun. So, ang pinakamaganda dito, hindi ko na itatakal yung over-supporting, yung savings na lang. Sa savings kasi, comes the freedom. Natatandaan mo yun. Sa financial literacy, papasok na dyan yung bigla kang magkakaroon ng ibang klaseng freedom kapag meron kang pera na hawak, na alam mo na whatever will happen in the next 6 months, magsusurvive ka. Hindi yung taranta ka, in panic mode ka, pagkawalan mo ng trabaho, nagkaroon ng gera, pinauwi ka sa inyo, nagka-emergency ang family mo, kung san-san ka kumakatok para manghiram ng pera. Again, walang masama sa panghiram ng pera. Pero kailangan sinisecure mo din yung sarili mo. in the future also, di ba? Tapos, ito pa, common mistake, no clear timeline. Parang kami ni Jovelyn. Kaya ako nga siniset. Para sa atin pala talaga. Para sa atin to. In the next 10 years, parang makikita ko pa yung sarili ko dito. Si Joe, hindi pa niya masabi. So, may clear timeline ba ako? Binibigyan ko yung sarili ko ng maximum 10 years. Pero sa gawa ng mga nabuksang mga bagong business natin, baka mag 20 years. 20 years. Dito na ako magre-retire, okay? Investing too late. Tama, yun yung pagsisisi ko kanina. Me too. Investing too late. Pero sa totoo lang naman, kasi sa Pilipinas, hindi naman talaga sobrang tinuturo yung financial literacy. Diba? No? Kasi ang tawag dito, yung sistema kasi sa atin is after mo graduate, magtrabaho ka. Hindi ka, you were not built up to be an entrepreneur. So, yung sinasabi natin dito, yung parang sistema itself, tinuturo nila sa atin is E to E, education to employment. Ngayon, makikita mo sa ibang bansa, kahit dito, Joe, pagkatapos nga nilang nag-high school, pag nag-19 na sila, tinuturuan na nilang mag-business yung mga anak nila. Matatalino na sila ngayon dito. Bongga. Yung mga locals po namin, ang dami ko nang na-encounter, hindi ko alam bakit patulong sila ng patulong sa akin, malay ko ba sa mga business. Pinapatawag talaga ako sa mga bahay nila, talagang magdi-dinner, magsa-snacks with them. Tapos pinag-uusapan lang namin, business plan. Minsan nalulula nga ako, sabi ko parang hindi mo na kailangan mag-business, ang yaman-yaman nyo na. Oo. Lalo na yung mga pamilya ng dito. So sabi ko sa kanila, you don't need to pressure yourself. Kasi 19 years old ka pa lang. Tapos malalaman ko, you know what? They stopped giving me allowance because I'm 19 years old. Bibigyan lang nila ako kapag nagkaroon na ako ng sariling business. Okay. Ayun. Kaya pala na-force sila. Sideline ko din yun. Ay, nice business naman. Consultancy. Ay, bongga talaga. Diba? Dami mo racket, girl. Kailangan, tuturuan kita doon para mag-sideline ka. Sige. Hindi pa ako marunong sa mga ganun-ganun. PR na lang ganun. Ay, edi, binuksan namin yung business. Ikaw ang PPR. Sige, ako na lang mag-PR. Sige. Next one is emotional decisions na pag-usapan natin kanina yan. Avoid natin po yan. How about ngayon? Let us build our exit timeline.
So, define Find your target. Maximum sa akin, 10 years. Ikaw ba? 10 years. Di ko alam. 5 years na lang siguro. 5 years sa'yo. Sige, 10 years. Kasi baka biglang may makuhang break yung hobby mo outside. 2030. Hindi mo rin masabi. 2030 ka. 2030. Kasi 5 years. Ay, hindi pala. 2031. 20, ano na ako? 2036 ako. 2036 ka. Kasi 10 years. Migrating to other country which offers citizenship. Natatandaan ko, pina-add mo to. Oo. Sige, go ahead on that. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng Spanish passport. Pero kailangan ko matutong... Pinaswin talaga siya. Kasi di ba kapag Pilipino ka, so medyo mas mabilis na yung process ka pa sa Talaga? Spanish Kasi citizenship. colonized tayo Oo, before. diba? Magandang naidulot naman pala ang pagsakop ng mga Espanyol Sa loob ng 333 Diba? taon. Diba? 333 years. 3 years. So yun. Pero dapat B1 ba yun? Basta may marunong kang magbasa at magsulat ng Spanish. Magduduolingo ako. Oo. So, pwede tayo pumunta sa US, sa Canada, Australia, or any other European country. Bukas na bukas ang European countries, no? Oo. Medyo mahal lang ang cost of living. O bukas na bukas. Kasi nakikita ko palagi, Croatia, Spain, Portugal. Pero kung Croatia, Portugal, meron siyang road to citizenship through investment. Oh. Georgia, meron din. Pero Croatia, hindi ko lang sure. Tapos meron din tayo, alam mo, ang dami pang countries doon na Lithuania, Slovakia, Czech Republic. Tapos meron pang Prague. Uy, gusto mo talaga yung Prague? Oo, gusto Ano ba gusto mo sa Prague? Iba yung dating niya. Tingnan mo siya sa YouTube. O sige, check Ang ko ganda mamaya. niya, charming siya, meron siyang pagka-dark. Ay, gusto mo ng dark. Tapos, para siyang France na ibang level. Okay. Malinis ba doon? Ay, oo, mas malinis naman kaysa sa France. Okay. Kasi sa France, di ba madami? May malinis doon. May at saka mga alam mo, areas, mga madumi. meron kapitbahay si Thea. Shout out, Ate Glo. Nasa nasa Praha, nasa Prague sila. Kaya makikita mo, may resort doon malapit sa kay Thea. Casa Praha. Dati akala ko kaya yung Praha na to. Ay, lugar pala yun sa Prague. Lugar pala siya. Oo, ay, ang ganda. Ay, yung parang feeling mo, ang ganda ng simoy ng hangin, gano'n, malinis. Nature, gano'n. Nature. Ay, gusto ko Nakita ko rin yan kay Francis Candier vlog. Yung Bex. Uy, Francis, makipag-collab ka sa amin. Sinabi ko sa'yo, minessage kita, hindi ka nag-reply. Sabi ko, pagpunta mo ulit ng Qatar, message mo ako. Pumunta nga siya dito, nakita ko. Kasi dumami yung views niya nung pumunta siya ng India. Oo, favorite niya sa India, tsaka Pakistan. Kasi ang dami generate ng views doon. Okay. Set a financial goal, savings, and investment targets. Pero kung kagaya ko na feeling ko dito ako magre-retire, I will be setting up for my retirement fund na. Okay. Next one. Build income before exiting. Review every year. Ay, may performance review pala. Yes. Kasi kailangan tinitingnan mo kung nasaan ka na this year. Saan ka papunta next year. Minsan alam mo ba, hindi ka laging nag-grow. May isang taon na susubukin ka ng tadhana, panahon ng Diyos, na instead na paariba ka, pababa ka. Ay, ang sakit naman nun. May naalala ko na one should always progress, not regress. So, dapat up tayo, wag tayong pababa. Minsan, oo, totoo yun. Pero minsan, yung finances mo, hindi siya pataas palagi. Meron siyang stagnant ka lang, diyan ka lang, meron ding pababa ka rin. Oo. Pero the learnings na nakukuha mo, syempre dapat laging pataas. Pataas yun. Okay. So, build a way out. And being overseas worker is not forever. Walang forever, guys. Okay. To go home not because you run out of options, but because you created one. And because you can. Remember, sinabi natin to sa previous episode. Oo, ay, ang ganda nun, no? Diba? Uuwi ka, hindi dahil wala ka ng option sa abroad. Uuwi ka, kasi number 1, you have the confidence to go back home. And number 2, kasi kaya mo na. Kaya mo na. Malapit ko na. Sana yun. Diba? Ay, uwi na ako kasi kaya ko na. Kaya ko na sa Pilipinas. Kaya mo na sustain ang lifestyle. Ang ganda po ng message na yon, yung closing message natin. Ulitin mo nga, Joe, kung ano yon.
To go home, not because you ran out of options, but because you created one. Oo. So, meaning to say, may solid ka na exit strategy. Exit plan. Yes. And, Gosh. if Sana this, na, one day, if diba? this episode spoke to you, share it with someone who might need a reminder to start planning their way out. O, pag medyo lost kayo. Oo, at saka hindi siya immediately pinlan mo siya, immediately aalis ka. No, hindi yun ang point. When you are planning, meaning to say, there is a saying, if you fail to plan, Hindi ko alam, ano you yan? plan to fail. Kapag wala kang dami plan. talagang quotable quotes. Oo, pag wala, mapagbasa kasi ako ng book. Ang dami kong binabasa ng libro. Binasa mo na ba yung 48 Hindi ko Laws pa of binasa Power? yung 40 Eto times. na nga, Sige, babasahin ko yung binigyan 40. na kita ng summary. Ang dami kasi 49, tapos may memorize 48? ko 48 pala. So, Oo. dinagdagan ko. Sinabi mo Uy, ngayon. hindi. Pero totoo yun. Sa buhay, walang perfect. Hindi naman kaagad maganda yung buhay. Galing tayo lahat sa baba. Oo. Pero alam mo, magplano po kayo ha. Huwag yung basta-basta na lang na, Hindi ka forever employee. isa pa yun. Diba? Ang ganda nun. Yung iba, mostly kasi ng mentality Mindset, ng mga oo. empleyado. Okay na ako dito. So, dapat may ibang plano. Same thing, no? I-close natin yan. Marami po akong estudyante, sasabihin nila sa akin, ngayon sila kumukuha ng certificate, admin ng secretarial, HRM. 10 years na akong HR, 15 years na ako dito na admin, hindi ako napopromote, ganito. Guys, kapag hindi nangyayari ang isang bagay, when the opportunity is not coming your way, create the opportunity for yourself. Galit ka ba? Tandaan mo yon. Hindi, napubisit ako 12 years na silang wala pa silang promotion. Ang Siyempre, sakit naman yun. yun nga, papasok yung most viewed natin, SWOT analysis. Ay, yung SWOT. Talaga? So, yun yung most bid natin. Ay, bongga. Ang kasunod nun, kung hindi ako magkakamali, SWOT analysis, kasunod nun yung sandwich feedback technique. Yun ang mga most viewed namin. Okay, guys, I hope you learned. 37 minutes. Yeah, sorry naman. Nakakwento na naman kami. Once again, this is Shift and Stir. Bye!